Sa kwentong ito, susundan natin si Nestor, isang estudyante na nakatanggap ng lumang tala-arawan mula sa kanyang lola na naglalaman ng mga misteryosong babala. Sa kanyang pag-usisa, natagpuan niya ang sarili sa isang sementeryo kung saan ang mga anino ng mga duwende ay nagkukubli sa dilim. Ang kanyang paglalakbay kasama ang kaibigang si Jomar ay nagdala sa kanila sa isang mausoleo na puno ng mga kakaibang larawan at isang salamin na nagpapakita ng hindi pangkaraniwang refleksyon. Sa kanilang pag-alis, isang nakakatakot na engkwentro ang nagbago sa kanilang buhay magpakailanman, isang sumpa na hindi nila inaasahan. Ako po si Nestor, 23 years old. Estudyante pa rin po ako sa kolehiyo. May dahilan naman po kung bakit ako napag-iwanan sa pag-aaral. Sana po ay mapakinggan ninyo ang kwento ko. Noong 16 years old ako, may binigay sa aking lumang tala-arawan si Lola. Sabi niya, basahin ko raw yung mga nakasulat doon. Dahil may mga bagay na dapat malaman ng mga kabataan sa lugar namin. Isa sa mga nakasulat doon ay tungkol sa isang puntod sa sementeryo na may mga kakaibang simbolo. Ang sabi sa tala-arawan, kapag tinapatan mo ng flashlight yung puntod na yon, ay makikita mo ang anino ng isang duwende na nakaupo sa puntod. Sabi sa tala-arawan, wag na wag daw magdarasal sa puntod na yon dahil ang dasal ay pagkain ng duwende. Madadamay daw sa sumpa ng puntod na yon ang sinumang magdarasal sa puntod na yon. Marami pang nakasulat sa tala-arawan na yon, pero itong kwento tungkol sa puntod na may anino ng duwende ang tumatak sa utak ko. Dahil naisip ko na puntahan yun at tingnan kung totoo nga ba yung nakasulat sa tala-arawan. Noong undas ng taong yon ay nagpaalam ako kina mama at papa na pupuntahan ko yung puntod na yon. Sasamahan ako ng matalik kong kaibigan na si Jomar. Mag-aalay lang daw kami ng dasal tapos ay uuwi na rin, pumayag naman sila. Habang naglalakad kami ni Jomar papunta sa sementeryo, ay nararamdaman namin yung bigat ng mga kaluluwang nagpaparamdam. Hindi naman kasi ganun kalayo yung sementeryo sa lugar namin. Kaya kahit maglakad lang kami ay pwede. Pagdating namin sa sementeryo ay naglakad-lakad kami sa gitna ng mga puntod. Halos lahat ng puntod ay may mga simbolo ng pangkukulam. Yung iba ay may mga anino ng mga halimaw na nakatayo sa ibabaw ng puntod. Hindi ko alam kung sino ang mga nakalibing doon, pero sa tingin ko ay masasamang tao sila nung nabubuhay pa. May nakita kaming isang lumang mausoleo na mukhang walang nag-aalaga. Biglang bumuhos ang malakas na ulan, kaya pumasok kami doon sa mausoleo. May mga nakasabit na larawan sa loob. Pero yung mga larawan parang nag-aaway sila. Hindi ko maipaliwanag ng maayos pero yun ang nakita ko. Yung mga larawan ay nag-aaway. Nakakatakot at nakakakaba. May nakita akong lumang salamin. Lumapit ako at tumingin sa salamin. Nakita ko yung reflection ko. Pero mas matanda yung itsura ko. Siguro mga 50 years old na ako sa reflection na yon. At may kasama akong duwende na nakaupo sa balikat ko. Natakot ako at lumabas agad sa mausoleo. Tumakbo kami ni Jomar sa gitna ng sementeryo kahit na umuulan. Nakarinig kami ng mga bulong. Hindi ko alam kung saan galing pero napatingin ako sa isang puntod. Tinapatan ko ng flashlight yung puntod at nakita ko yung anino ng duwende na nakaupo sa puntod. Nagdarasal si Jomar. Nakita ko na kinain ng duwende yung anino ni Jomar. Tumakbo ako palayo pero hinila ako ng mga ugat na lumabas mula sa puntod. Nagsalita ako ng tabi-tabi po. Tapos ay nag-alay ako ng pagkain. Nakaligtas ako pero si Jomar ay hindi na nakabalik. Lumipas ang mga taon. Kapag undas ay naalala ko yung puntod na yon. Yung mausoleo at si Jomar. Tuwing titingin ako sa salamin ay nakikita ko yung reflection ko na may kasama akong duwende. Natatakot ako, nalulungkot, pero paalala na rin yun sa akin na maging magalang at maingat sa mundo ng mga duwende.
Sa kwentong ito natutunan ni Nestor na ang pag-usisa ay may kapalit na sumpa. Salamat sa pakikinig mga kaibigan. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas nakakatakot pang kwento. Hanggang sa muli, ingat sa mga aninong nagkukubli sa dilim.